Magandang araw. Ang ating babasang talata para sa araw na ito ay hango mula sa Matthew chapter 10 verse 23. After he had sent the crowds away, he went up on the mountain by himself to pray. And when it was evening, he was there alone. May the Lord bless the reading of His Word. Dito sa ating binasang talata, ito yung panahon na kung saan ay magpapakain ng mga napakaraming tao. No? They will think more or less mga 15,000 people na kanyang pinakain, and then nagkaroon ng himala sapagkat ito'y nagsimula lamang sa 5 pirasong tinapay at 2 isda. At doon nga po no, na nagkaroon siya ng pagkakataon na magministeryo sa mga tao. Pero kapansin-pansin, bawat may mga activity ang Panginoon, He always give time to prayer. He always make Himself unavailable because He is there on His knees praying. Nananalangin siya. Kaya nga kapansin-pansin din mga kaibigan at kapatid, noong mga panahon na kung saan ay kasagsagan ng kanyang ministeryo, ang mga disipulo sa halip na sila humingi sa Panginoon ng guidance, halimbawa sa kanyang ginagawa ng pag-cast out ng mga demons, pag-heal ng mga may sakit, pagpapagaling sa kanila, kung ano man yung kanilang karamdaman, ang kanilang hiningi sa Panginoon, take note, ay paano sila manalangin. And so it was very clear, ang sabi niya, Lord, teach us how to pray. Yun po yun. Yun po yung nakita po nila kasi sa Panginoon. Ang buhay ng Panginoon ay buhay ng panalangin. Pray without ceasing. Patuloy tayong mananalangin. Nalangin lamang tayo kung tayo may mga kailangan. Kung hindi, ang sabi ng Biblia, we ought to pray always. Ganun po yun, no? Sa lahat ba ng sitwasyon. Kaya nga po, maalala ko po, ako'y na-review po ng Panginoon nung isang araw na kung saan ay ito yung panahon ng paghanda para sa ating mga estudyante na kukuha ng kanilang massage licensure examination. Before I went to Davao, nandun po ako sa state po ng panalangin. I prayed for the students, I prayed for the DOH, I prayed for everything. Kaya lang po, nung panahon na kung saan ay kabababa lamang sa aking sinakyang taxi sa venue ng examination, hindi ko po makita yung aking cellphone. Kaya nga po ang aking naging instinct ay talagang ano na ako, no, nangarag na ako, hinalugo ko na ganun. Hindi ko makita. In my mind, I was praying, Lord, alam ko nandyan ka. Alam mo kung nasaan yung aking cellphone. Pero what I'm doing, ano yung ginagawa ko ay taliwas doon sa aking panalangin. Kasi I was praying that God, you know, everything is under your control. Alam ko yun, Panginoon. Pero yung aking kamay talagang nangangarag, no? Talagang gano'n, ng kilos ng kilos. Kaya ngayon tinatawag natin minsan na inconsistent yung ating panalangin doon sa ating ginagawa. Ang nais ng Panginoon, pag tayo nananalangin, dapat tapatan natin ng pagtitiwala. Tapatan natin ng pakikinig even sa Panginoon. Kasi po useless yung prayer natin. Kung kilos tayo ng kilos, hindi naman tayo nakikinig sa Kanya. Kaya nga ako'y na-rebuke ng Panginoon tulad na aking nasabi kanina. Bakit po? Kasi ang aking cellphone na hinahanap, ang dami na akong naisip na kung saan pa at ano akong pwedeng gawin. I just realized that my cellphone is simply just inside my bag. Ayun po yun. Kaya hiyang-hiya ako sa Panginoon. Hiyang-hiya ako sa Panginoon. Pero napakabait ng Panginoon sapagkat alam naman niya na ganun tayo karupok paminsan-minsan. I hope na ang ating maging panalangin ay, Lord, teach us how to pray. At yung panalangin na yan ay sabayan po natin ng pananampalataya sa Kanya, ng pananalig sa Kanya, na siya tiyak na kikilos sapagkat yan ang Kanyang layunin, yan ang Kanyang naisin para sa bawat isa sa atin.